Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 25, 2025, Sabado, at ngayon ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo o Conversion of St. Paul. Ang ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 22, verses 3 to 16. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo. Ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakwin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus sa taga-Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, 'Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Ang tugon sa akin, 'Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin.' Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Inirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-aatubili. Tumindig ka at tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayon po ay kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Bagamat si San Pablo ay hindi kabilang sa orihinal na 12 mga alagad, pero siya po ay itinuring na alagad din at siya ay nangaral ng mabuting balita sa mga hintil. Si San Pablo, base sa ating narinig, ay isang dating Pariseo na ang tanging layunin ay usigin ang mga mananampalataya at ang pag-uusig umaabot ito sa pagkitil ng buhay o pagpatay sa mga tagasunod ni Kristo na tinatawag na noong mga Kristiyano. At sa kanyang kwento ay nagkaroon siya ng karanasan nung siya ay patungo na sa Damasco nang mismo ang Panginoong Jesus ang mangusap sa kanya, ang magpamulat ng kanyang mga mata, na bagamat sa kanyang katayuan noon, di man siya bulag, pero nabubulagan siya sa mga paniniwala
at mga kumbaga pinaniniwalaan niya na tama o mabuti dahil nga siya isa ding relihiyoso at gusto niya na manindigan doon sa pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya ito, yung parang nabubulagan pa siya sa ganung mga paniniwala. Pero nung si Kristo na rin mismo ang magpakilala sa kanya, doon na rin sa konting panahon na siya ay mabulag dahil sa sobrang liwanag, pero doon naman nabuksan ang kanyang mga mata sa tunay na pananampalataya. At simula noon, ang dating mamamatay Kristiyano, siya na ngayon ay isa sa mga Kristiyano na nagpapatuloy na gawin ang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng sulok, no? Saan man dako ng daigdig o ng sanlibutan. At maganda rin na mapaalalahanan tayo at mapagnilayan natin muli, no? Kailan ba tayo nagkaroon ng tinatawag na spiritual experience, at ang karanasang ito ang nagkatawag sa atin na magkaroon ng conversion, no? Yung pagbabago sa ating pong pamumuhay, pagbabago sa ating pananaw, sa ating pananampalataya, na siya rin nag-udyok sa atin, no, na patuloy na manalig kay Kristo. So balikan din natin yung ating sariling kwento dahil ito ang magiging mabuting balita para sa lahat, no? Para sa mga tao na ating pong nakakasalamuha, at atin din siyempre ipagdiwang ang karanasan natin kung kailan at saan natin nakilala si Kristo na nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay natin. Kahit gaano kasama ang isang tao, dahil nga sa kanyang paniniwala o sa kanyang ipinaglalaban, isang araw, sa tulong din mismo ni Kristo, ay maliliwanagan din ang bawat isa sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.